Mga kapuso, malapit na namang magpasko. Meron na ba kayong mga pang-aginaldo? Sa mga nag-iisip na mga ibibigay sa inyong mga inaanak, bakit hindi subukan ng mga regalong may pagmamalaki nating only in the Philippines? Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Hindi pa man ramdam ang malamig nitong simoy, hindi maikakailang Pasko na naman. At syempre, kung nasaan ang Pasko, nariyan ang kaliwat ka ng pamimili ng pangregalo. Pero kung Department of Tourism ang tatanungin mo, bakit di ka magregalo nang hindi makikita rito? Sa ikalawang taon ng Countdown to Christmas Fair sa tanggapan ng ahensya sa Makati, samot-sari mga pangregalo ang pwedeng mabili. Tulad ng Cafe Amadeo ng Cavite, Kapeng Barako ng Batangas, ang walang kamatayang pili nuts at Bicol Express ng Bicol, at kung di nyo pa naririnig, ang banana chips at turmeric eggs ng Laguna. Meron ding ilang mga pangregalo dito na kundi wala, pahirap pang hanapin sa Metro Manila. Tulad ng Carica Dolls ng Baras Rizal, mga beaded na kwintas na gawa ng mga tiboli ng South Cotabato, mga bag na yari sa Nito sa Zamboanga, maging mga Christmas decor na gawang Kamalig Albay. Layo ng fair na di lang gawing destinasyon ng DOT ng pangregalo, tulay rin daw ito para maengganyo ang mga turista, Pinoy manodayuhan na tuklasin ang mga nakakubli pang hiyas ng bansa sa pamagitan ng mga bagay na espesyal sa mga partikular na komunidad. It's just like some sort of lead-in because when they see a product, they ask about where it's produced, no? Tapos dinedirect natin sa mga communities, and the communities are actually in a destination. So, pwede ring bigyan natin sila ng pagkakataon na bisitahin mismo ang komunidad na gumagawa. Ang tema ng fair ngayong taon, pagpapalakas sa community-based ecotourism sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga travel package ding inaalok sa mga interesadong bumisita sa mga komunidad kung saan likha mga produkto. Pero bukod sa paghikayat sa mga bagong turista, indikasyon din daw ang mga produkto ng pagiging mas personal ng paglalakbay ng karamihan. Sa obserbasyon ng DOT, dumarami na raw ang mga turistang tumutuklas ng mga bagong lugar sa sarili nilang paraan. Medyo personalized. So ganun din yung interest nila. They're looking for products that are not commonly seen and not commonly sold in major retail centers, for instance. No? It only means one thing. It's going towards our underlying objective to make tourism really inclusive. Ibig sabihin, even yung mga involved sa turismo na hindi talaga investors, hindi talaga major players, but supplier communities, ay naging part na rin ng growth ng turismo. Dano Tingkungko, GMA News.